Ano? Huwag ka nang mahiya sa amin. Bibigyan pa namin kayo ng tips para masarap ang... Opo, tita. Okay na po. Masaya po ang gabi namin. Gusto po naming mag-explore sa sarili namin. Salamat na lang po sa advice ninyo. Mabilis na sabi ni Joy at napaiwas ng tingin. Magbabanyo po muna ako. Nahihiyaman ay mabilis siyang tumalikod. Napasandal si Joy sa likod ng pinto ng banyo. Napahawak siya sa kanyang ulo. Hindi niya sinasadyang umuo sa ina ni Liam. Ngayon ay hindi niya alam ang gagawin. Gayong naghihintay na ang kanilang magulang ng apo. "Where's Joy?" Dinig niya ang boses ni Liam. Napapikit siya ng mariin. Hindi alam kung paano iyon sasabihin kay Liam. "Nasa banyo pa. Nga pala, maraming activities ang naghihintay sa inyo. May mga islands na pwedeng puntahan. Mag-snorkeling at parasailing kayo," sabi pa ng ina ni Joy. "Sure po, we will." Kapag okay na si Joy. "Joy, anak, bilisan mo na dyan. Lalamig ang soup na kinuha ni Liam para sa'yo." "Mga anak, lalabas lang kami ni Balae ha at maglalakad-lakad sa shore. Hihintayin namin kayo sa labas." Dagdag pa ng ina ni Liam. Naghilamos at nagsipilyo si Joy at paglabas niya ay nadatnan niyang nagsa-cellphone si Liam. "Salamat nga pala sa soup," sabi niya at hinigop yon. "May gamot sa table for hangover. Next time, know your limits." "Okay, busy ka ata sa cellphone mo ngayon. About work?" Tanong niya. "I'm checking maraming nag-a-apply bilang sekretary ko eh." "Okay, so pagdating ba sa Manila, ay kanya-kanyang buhay na tayo?" Tanong ni Joy. "Actually, no. Titira tayo sa iisang bahay." Ha?" Halos maibuga ni Joy ang soup nito. "We're married. What do you expect?" Oo nga pala. "Anong akala mo? We're just married for days and 2 nights? This is not free trial, Joy. Titira tayo sa isang bahay, pero walang pakialamanan. Do your business and I'll do mine. Naghahanap na rin ako ng maids sa bahay." Dagdag pa ni Liam. Napabuntong hininga na lamang si Joy. Pakiramdam niya ay isang panaginip lamang ito sa sobrang bilis ng mga pangyayari. Nagtungo si Joy at Liam sa dalampasigan. Suot ang kanilang mga panligo. Handa na sa mga activities na kanilang gagawin para sa araw na ito. "Nandito na pala kayo. Sakto at kakarating lang ng yacht na sasakyan ninyo," sabi ng ina ni Joy nang makitang mag-asawa. "Sige po. Ano po bang unang gagawin?" "Kayo nang bahala." Napalingon si Joy sa magnobyong Amerikano na nakasakay sa parasailing ang mga ito at napangiti si Joy sa sobrang saya nila. Dahil dito ay naengganyo si Joy na ayain si Liam. "Liam, try natin yun oh. Mukhang masaya," sabi nito. "Are you sure?" Tanong naman ni Liam. "Oo, mukhang masaya. Para kang lumilipad." Okay," sambit ni Liam at saka umiwas ng tingin. May fear of heights kasi si Liam, ngunit hindi niya mayon masabi. Bilang lalaki, ay gusto niyang magpakita kay Joy na wala siyang kinatatakutan. "Let's go?" Masiglang sigaw ni Joy habang patungo sila sa parasailing. Pakiramdam ni Liam ay nalalamig ang kanyang mga kamay habang papasakay pa lang sa parasailing, habang si Joy naman ay labis-labis ang excitement na nararamdaman. "Okay na harness mo?" Tanong niya sa asawa. "Matibay ba to?" Bulong ni Liam. "Ayusin mo ang life vest mo. For sure, ibabagsak tayo kagaya nung dalawa. Tingnan mo sila oh, nasa gitna ng dagat." Itinuro ni Joy ang nakita niyang couples kanina. "Okay naman. Sanay naman akong lumangoy." Naiilang nasabi ni Liam. "Humawak ka sa lubid."
Sabi pa ni Joy. Ilang sandali lang ay umandar na ang parasailing boat habang sila ay nasa likuran at nakaupo sa dulo ng boat. Nang marating nila ang gitna ng dagat, ay unti-unti na silang pinakawalan. Habang unti-unti ring tumataas ay nakakaramdam na ng pagkalula si Liam. Bakit hindi ka man lang ngumingiti? Hindi ka ba masaya? Nakakatuwa kaya? Sigaw ni Joy habang sinisilip kung gaano na sila kataas. Itinaas ni Joy ang kanyang mga kamay habang dinadama ang malamig na hangin sa gitna ng dagat. Kinukuya-kuya ko yung panito ang kanyang mga paa. Liam, itaas mo rin ang mga kamay mo. Oh. Liam? Napatigil si Joy nang makitang nakapikit ng mariin si Liam habang hawak ang life vest nito. Liam, okay ka lang? Tanong niya. I have a fear of heights. Pilit na sabi ni Liam. Hindi alam ni Joy ang kanyang gagawin. Hindi rin naman obra na patigilin ni Joy ang bangka sa kanilang sinasakyan. Sana sinabi mo. Takot ka pala sa heights. Sorry ha. Na-excite pa naman ako mag-parasailing. First time ko kasi ito eh. Sabi pa niya. Hinawakan niya ang kamay ni Liam. Tumingin ka sa akin. Huwag sa baba. Huwag mong isipin na nasa mataas tayo. Dahan-dahang idinilat ni Liam ang kanyang mga mata. Ngumiti si Joy sa kanya. Tila ba nabawasan ang takot niya nang makita ang masayang mukha ni Joy. Tila ba bumagal ang ikot ng mundo niya. At lalong mas gumanda ang kanyang asawa dahil sa buhok nitong hinahangin. Mabilis siyang umiwas ng tingin. Ramdam niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil kay Joy. Oh, okay ka na ba? Hindi ka natakot? Tanong ni Joy. Nalulula pa rin. May pang-asar na pala ako sa ngayon. Nag-dinner pa tayo dati sa rooftop. Dapat pala itinulak kita noong first meet natin, no? Natatawang biro pa ni Joy. Iba naman yon. Dito lumulutang talaga ako. Kaya nga, it feels like flying. Makalipas ang ilang minutong pag-iikot sa dagat, ay dahan-dahan na silang ibinaba sa tubig. Lamig ng tubig, komento ni Joy. Finally, dinig niya sabi ni Liam habang lumalangoy na patungo sa bangka. Thank you for experiencing this with me, sabi ni Joy sa kanya. Hindi inaasahan ni Liam ang mga salitang yon mula sa kanyang asawa. Muli na namang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ma'am, sir, our next destination is the best for snorkeling, sabi ng tour guide. Let's go! I'm excited! Sabi pa ni Joy. Tinanggal nila ang harness at naupo sa boat. Tahimik lamang si Liam at Joy hanggang sa makarating sila sa parte ng isla kung saan napakalino ng tubig. OMG! Dito pa lang may mga isda na. Kamukha ni Nemo yun oh. Tingnan mo Liam, sabi ni Joy at itinuro ang dagat. You can start here, ma'am and sir. As you can see, at the south, there's a rope. That part is a private property. Hindi kayo pwedeng gumawi doon. Napatango naman ang mag-asawa. Isinuot na nila ang kanilang fins at goggles. May mga turista pang dumating sakay ng mga bangka. Lahat sila ay nagsipagtalunan sa dagat. Nainggit naman si Joy. Kaya agad din siyang tumalon sa tubig. Namangha si Joy sa ganda ng mga corals at mga isda na kanyang nakikita. Samantala, lingid sa kaalaman ni Joy ay pinagmamasdan siya ni Liam sa paglangoy nito. Nang matapos sila ay sabay silang umahon. Nakaramdam ng gutom si Joy, kaya naman nag-aya na itong bumalik sa dalampasigan. Kumusta? Masaya ba ang activities ninyo? Salubong sa kanila ng ina ni Liam. Yes po, Mami Jenny. Lulang-lula nga po itong si Liam. Natatawang sabi ni Joy. Naku, malulain talaga yung simula bata pa. Ang hirap ng pasakayin sa eroplano yan eh. Nasanay na lang ngayon. Kwento ng kanyang ina. Ma'am, huwag mo naman ang kwento ang mga ganoong bagay. Sus, tara na nga at mag-lunch na tayo. Wait po, pwede po bang magbihis muna kami?
Oh, sure anak. Saan po ba tayo kakain? Mauna na po kayo sa restaurant. Susunod na lang kami ni Liam. May nakita kaming restaurant sa tabi na kinainan natin kagabi. Marami silang sinaserve na gulay doon. Iyon ang kainin mo, para naman sure na mabuo ang baby. Nakangiting sabi ng ina ni Liam. Nanlaki ang mga mata niya. Nagkatinginan si Liam at Joy. Baka sa mukha ni Liam ang pagtataka. Wala siyang kaalam-alam sa sinasabi ng kanyang ina. O, sige po. Mauna na po kami ni Liam, sabi ni Joy, sabay hatak sa kanyang kamay. What was that? Tanong ni Liam sa asawa. Basta, ang mami mo kasi masyado akong pinipressure. Nakakainis. Sabihin mo sa akin ang totoo. Kasi tinanong ako kung may nangyari na sa atin kagabi. Don't tell me. Oo, nagsinungaling ako. Sinabi ko na lang yung makakapagpasatisfy sa kanilang dalawa. I think, yung mami mo lang naman ang atat na atat magkaapo. Wala namang sinabi sa mami ko na gusto niya ng apo. Mami mo lang talagang atat. Inis na sabi ni Joy. Tinalikuran niya si Liam at mabilis na tumungo sa elevator. Sasakay na sana si Liam pero pinagsaraduhan niya ito. Uunahan na kitang magalit. Bulong ni Joy at pinindot ang palapag ng kanilang kwarto. Naunang nagbanlaw si Joy pagkatapos ay nadatnan niya si Liam na naghihintay sa kanya sa labas ng banyo. What are we gonna do now? Tanong ni Liam sa kanya. Kunwari, hindi successful. Dali, dali. Napabuntong hininga si Liam sabay pasok sa banyo. Napailing naman si Joy. Mukhang hindi na naman sila magpapansinan nito. Nang matapos silang magtanghalian, ay mas pinili na lang ni Joy na magpahinga sa kanilang silid. Hindi siya kinikibo ni Liam, ngunit inaalagaan siya nito kapag kaharap ang kanilang mga magulang. Ang dami agad likes, dami ding nagko-congratulate, bulong ni Joy habang nag-i-scroll siya sa social media. Nag-post kasi siya ng kanyang litrato sa beach, ang kuha sa kanya kahapon ni Liam. I will post our photo. Mom told me to post it. I think you should post it too, para hindi pictures mo lang ang nakikita nila sa social media mo, sabi ni Liam na nakaupo sa couch, habang si Joy naman ay nakahiga sa kama. Ano namang picture ang ipopost ko? Wedding picture natin na sinend ng photographer sa email ko? Tanong niya. Bahala ka. Tipid na sagot ni Liam. Inisa-isa ni Joy ang kanilang mga litrato sa araw ng kanilang kasal. Wala siyang nagustuhan ni isa. Nag-notif naman sa kanyang cellphone ang pagtag sa kanya ni Liam. Pinindot niya ito at napaawang ang labi ni Joy nang makita ang litratong pinili ni Liam na i-post. Really? Our parasailing? Sino ang nag-send sa'yo nitong picture? Tanong ni Joy. Magkahawak ang kanilang kamay habang nakatitig sa isa't isa. Ito yung mga oras na natatakot si Liam. Maybe the tour guide took us a photo. Cellphone kong ginamit. Ano tong caption mo? Finally found my forever? Ang cringy. Inis na sabi ni Joy. Ang arte mo? Paano sila maniniwala sa relasyon natin kung hindi ko gagawin yan? Reklamo naman ni Liam. Fine. Magpo-post din ako. Picture na lang sa atin ng mami mo. Anya. Pinindot ni Joy ang puso ng emoticon bilang caption. Ngunit nagdadalawang isip ito. Sa huli, pinindot niya pa rin ang post button. Wala pang isang minuto ay napuno na ang kanyang notification ng likes at comments. Nag-message sa kanya ang kanyang best friend na si Hannah. At agad niya iyong binuksan. Kumusta? Mukhang okay nang naging asawa mong bes. Pagbasa niya sa mensahe ni Hannah. Kung alam mo lang, marami akong ikukwento pag uwi ko ng Manila. Didiretso ako sa bahay mo. Reply ni Joy kay Hannah. Ma-message me. Manood daw tayo ng fire dancing mamayang gabi. Tumango lang si Joy. Pagsapit ng gabi,
ay nanood nga silang apat ng fire dancing. Nauuhaw ako, Liam, sambit ni Joy. Do you want water? Tanong naman ni Liam. Gusto ko ng malamig na drinks, pero hindi tubig. Sagot ng dalaga. Napakunot ang noo ni Liam. Anak, get her drinks. Nauuhaw ang asawa mo, oh, sabi ni Mami Jenny. Of course. Anong drinks bang gusto mo? Tanong ni Liam. Kahit na ano. Lumakad kaagad si Liam upang ibili si Joy ng kanyang inumin. Aliw na aliw naman sila sa kanilang pinapanood. Kinuhanan ni Joy ng video ang pagsasayaw ng grupo habang may apoy. Joy, here's a melon shake. Napatayan si Joy sa hawak ni Liam. Nakaisip siya ng kalokohan. Bakit melon? Ayoko ng melon. Hindi ako nasasarapan dyan eh. What? Anong ibig mong sabihin? Ayaw mo nang binili ko? Sayang naman to. Oh, akin na lang kung ayaw ni Joy. Ibili mo siya ng iba. Ma'am, ang haba ng pila sa shake. Humanap ka ng iba. Ang dami-daming store dyan eh. Muling naglakad si Liam. Nakabusangot ito habang pumipili ng stall na kanyang pupuntahan. Hindi gusto ni Joy ang shake, kaya naman pumunta siya sa mga nagtitinda ng frap and coffee. Nang makabili si Liam ng Java Chip Frap, ay nakangiti siyang bumalik kay Joy. Wow! Komento ni Joy. Nakuhanin nito ang inumin. Nang tikman iyon ni Joy, ay agad na bumusangot ito. Napakunot ng noo niyang tumingin kay Liam. Bakit coffee base? Akala ko parang milk tea lang. Gabi na, Liam. Ayaw mo akong patulugin? Inis na sabi ni Joy. Naikuyom naman ni Liam ang kanyang palad. Gusto niya nang magreklamo, ngunit nakatingin sa kanya ang kanilang mga magulang. Then, what do you want? Tanong ni Liam na naiinis. Sayang yan. Akin na lang. Mahilig ako sa kape. Sabi naman ng ina ni Joy. Ibili mo ako ng maiinom. Ikaw nang bahala. Hulaan mo kung anong gusto ko. Pilyong sabi ni Joy. Dahan-dahang inilapit ni Liam ang kanyang mukha sa tenga ni Joy. Humanda ka sa akin mamaya. Bulong nito. Dahil sa sinabing iyon ni Liam, pakiramdam ni Joy ay tumaas ang kanyang balahibo. Bigla siyang nakaramdam ng takot kay Liam. Kaya naman nang makita ni Joy si Liam na may dalang green tea ay mabilis niya iyong tinanggap. Mahirap ka palang asarin. Ang daya. Ako lang palagi ang inaasar mo. Reklamo ni Joy. Shut up. Baka marinig ka nila. Muling bulong ni Liam. Inirapan ni Joy si Liam. Isang gabi na nga lang sila dito at aalis na sila bukas. Matutuloy na ang kanilang agreement na wala nang pakialamanan. Joy, Liam, tumayo kayo dito sa harap. Kukuhanan ko kayo ng litrato. Sabi ng ina ni Liam. Sumunod ang dalawa at nagpakuha ng litrato. Hinigit ni Liam ang bewang ni Joy. Ramdam ni Joy ang gigil sa mga kamay ni Liam. Halos lumabas ang ugat nito sa kamay. Smile! Naubos ni Joy ang kanyang inumin. Naghanap siya ng basurahan upang itapon yon. Nang makakita siya ay nagtungo siya sa basurahan. Nang maitapon niya ang pinag-inuman niya, ay laking gulat niya nang may isang lalaki ang humawak sa kanyang pang-upo. Nakita iyon ni Liam at mabilis siyang tumakbo. Nice ass. Are free tonight? Tanong ng foreigner. Aba, loko ka ah. Bastos? Sigaw ni Joy. Shh, stop shouting. I'm just giving you a compliment. What's the big deal? Hindi na natapos ng lalaki ang kanyang sasabihin nang bigla na lang siyang suntukin ni Liam. Napaatras si Joy sa gulat. Agad namang inawat ng mga tao si Liam na nasa paligid nila. Ngunit gumanti ang lalaki at sinuntok din si Liam sa kanyang ulo. Hindi nakailag ang lalaki. Stop it! Sigaw ni Joy at bilang ganti ay sinampal niyang lalaki ng malakas. Pervert! Get the man out of here! Sigaw ni Joy. Get off me! Tinulak ni Liam ang mga taong humahawak sa kanya. I am sorry for what happened. He's my brother and I take full responsibility about this.
Isang foreigner na babae ang humarap sa kanila. Hinawakan ni Joy ang pisngi ni Liam. Dumugo ito. Your brother did this to my son. He needs to pay for this. Sigaw ng ina ni Liam. Halika, gamutin natin yung sugat mo. Sabi naman ni Joy. Napayo ko si Liam. Ramdam niya ang kirot ng kanyang pisngi. Hinawakan ni Joy ang kanyang kamay habang ang kanilang ina ay nakikipagsagutan sa kapatid ng nambastos kay Joy. Ang mag-asawa ay bumalik sa kanilang silid. At agad na nag-request si Joy ng first aid kit at agad na dinala sa kanilang silid. Sorry, napahamak ka dahil sa akin, sabi ni Joy. I just did that because your mother saw it, so I have to do something. Pagsisinungaling naman ni Liam. Hay, umayos ka ng upo. Lilinisin ko, sabi naman ni Joy. Ngunit hindi nakinig si Liam. Sumandal pa ito sa headboard ng kama at lumayo kay Joy. Hindi ako bata. Gagaling din ito ng kusa. No need for that, sabi ni Liam. Ang kulit mo? Ikaw din, mas lalo ka na. You're teasing me with those drinks. Alam mo bang nakakapagod magpabalik-balik sa mga stall para bumili? Inis na sabi ni Liam. Ganti ko lang yon. Inirapan siya ni Joy. Lumapit ito at hinawakan ang baba ni Liam para hindi siya maglikot. Napatitig naman si Liam sa kanyang asawa. Baka sa mukha nito ang pag-aalala. Muli ay nakaramdam si Liam ng mabilis na pagtibok ng puso nito dahil kay Joy. Nag-iwas siya ng tingin. Hindi siya pwedeng mahulog kay Joy. Ayaw niyang masaktan. Huwag kang malikot. Ang kulit. Inis na sabi ni Joy. Tama na. Okay na yan. Hindi pa nga tapos eh. Sigaw ni Joy at napaibabaw kay Liam. Napatigil naman si Liam nang magdikit ang kanilang katawan. Hindi na niya matiis ang asawa nito. Hinawakan niya ang pisngi ni Joy at mabilis na hinagkan ang kanyang labi. Nanlaki ang mga mata ni Joy sa inakto ni Liam. Hindi niya alam kung bakit niya ito ginagawa. Ngunit tuluyang nadala si Joy sa mga matatamis na halik ng asawa. Hindi niya namalayan ang sarili na tumutugon sa mga halik na yon. Nabitawan ni Joy ang hawak nito at tuluyang siyang inihiga ni Liam sa kama. I'm sorry, nabibigla ata tayo, sambit ni Liam nang maghiwalay ang kanilang mga labi. This is my first, Liam. Our parents are also looking forward to this, sambit ni Joy at napahawak sa leg ng kanyang asawa. Nang marinig yun ni Liam, ay tila ba iyon ang consent na ibinibigay sa kanya ni Joy. Ipinagpatuloy niya ang paghalik sa kanyang asawa hanggang sa tuluyan ng maubos ang kanilang mga saplot. You owned me, Liam. Halinghin ni Joy habang ramdam niya ang mga halik ni Liam sa kanyang katawan. Tila ba nakakabaliw ang mga halik na yon? Napapikit na lamang si Joy nang maramdaman na niya ang pagkalalaki ni Liam. Hindi na siya nakapalagpa. Humahanap pa ng sarap ang kanyang katawan. Tuluyan siyang inangkin ni Liam ng gabing iyon. Kinabukasan, nagising si Joy na wala si Liam sa kanyang tabi. Mabilis siyang nagsuot ng kanyang damit. Hindi niya alam kung saan nagpunta ang kanyang asawa. Mabilis niyang kinuha ang cellphone nito at nagtungo ng banyo. Ano na, Joy? Kinain mo ang sinabi mo na ayaw mo sa lalaking yon, sabi niya habang nakaharap sa salamin. Tinawagan niya si Hana. Nanginginig pa ang mga kamay sa kaba. Oh, Joy, napatawag ka, sabi ni Hana mula sa kabilang linya. Bes, paano na to? Tanong niya. Ha? Ano bang nangyayari? May nangyari na sa amin ni Liam. Ano? Bumigay ka na sa lalaking yon? Ang bilis ata. Parang may namiss ako sa mga pangyayari. Hindi ko alam, Bes. Hindi ko alam. Pakiramdam ko, natutuwa na ako sa mga ginagawa niya para sa akin. Pero alam ko namang peke lang ang mga yon. Hindi yun totoo. Kaya dapat hindi ako ma-fall sa kanya. Ngayon, yung nangyari sa amin kagabi, hindi ko rin alam, Bes. Kung totoo na ba yon o peke pa rin.
Teka, ang bilis mong magsalita, Joy. Hinay-hinay lang. Napaka-mixed signals talaga ni Liam. Hindi ko alam kung gusto niya ba ako. Bakit? Hindi mo itanong sa kanya. May usapan kasi kami dahil napilitan lang kami sa relasyon na to. Magpapanggap lang kami kapag nandyan ang mga magulang namin. At para lang sa media. Kaso may parte sa akin na baka gusto niya ako. Nahihiya akong itanong eh. Since may time naman na wisis siyang magsalita sa akin. Pero kapag nandito naman yung mga magulang namin, sobrang sweet niya sa akin. Baka naman nadala lang siya ng kaseksihan mo. Kaya bigla kayong nag-alam mo na. Hindi ko na alam eh. Siguro, baka kaya ginawa lang namin yon para mabigyan na ng apo sila Mami Jenny. Lagi nila kaming kinukulit eh. Gusto na nila talagang magkaroon ng anak si Liam. Lingid sa kaalaman ni Joy na nakabalik na ng silid si Liam. Narinig lamang niya ang huling sinabi ni Joy, dahilan para mawala ang ngiti sa labi nito. Buong akala ni Liam ay mahal na siya ni Joy. Ngunit dahil sa kanyang narinig, ay nawalan na ito ng gana. "Oh, Liam, nandito ka na pala." I got your breakfast." Nakapag-almusal na rin sila, ma'am. Ikaw na lang ang hindi. Kumain ka na pala? Akala ko sabay tayo. May pagkadismaya sa boses ni Joy. Tumalikod si Liam at binuksan ang maleta niya. "Kumain ka na. Tapos mag-ayos ka na rin ng gamit. Mamaya lang uuwi na tayo ng Manila." Napakunot ang noo ni Joy. Matapos ang nangyari sa kanila kagabi, ay tila ba nagbago na naman ang ihip ng hangin. Nakaramdam na pagkailang si Joy. Naupo siya sa couch at kinain ang dinala ni Liam para sa kaniya. Nang matapos siyang kumain ay tumayo siya at lumabas. Naghihintay siya kung sasamahan man lang siya ni Liam, ngunit hindi. Walang imik si Joy na nagtungo sa dining sa first floor ng hotel. Habang naglalakad siya ay muli niyang nakasalubong si Paulo. "Hey! Kamusta?" "Paulo? Okay naman. Sorry last time. Medyo tuyuin kasi yung asawa ko eh. Anya?" "Okay lang yun. Kahit ako rin naman, kung kagaya mo ang asawa ko, talagang bantay sarado. Babakuran at babakuran kita." Biro ni Paulo. "Grabe naman. Kailan nga pala ang alis nyo?" "Mamaya din. Babalik na kami ng Manila." "That's nice. Ako next week pa. 1 week vacation kasi ako dito eh." "Vacation? Akala ko nagwo-work ka dito as guitarist." Tanong ni Joy. "No, iba ang trabaho ko." Natatawa niyang sagot. "Talaga? Ano bang work mo?" "Actually, I have a business in Manila and in USA. I just love singing and playing musical instruments. Sadly, hindi ko na-pursue ang gusto ko." "Do you mean mayaman ka talaga?" Tanong ni Joy. Tumango ang lalaki at hindi makapaniwala si Joy sa kanyang narinig. "Pero nakita ko maraming turista ang nagbibigay sa iyo ng pera." "Yup, yung pera na yon, ibinibigay ko sa mga naglilinis ng dagat. I know bayad na sila pero idinadagdag ko, lalo na sa mga bata. I really love nature so I guess every month ay nagbibits ako. Escape ko rin from stressful work." Kwento sa kanya ni Paulo. "Wow! Hindi ko agad na-realize to. I mean, ang unexpected. Anyway, it's nice to meet you. Sana makita ulit kita around Manila." "Of course, it's nice to meet you too. Have a safe flight." "You too. Enjoy your stay here." Kumaway si Joy sa binata at tumalikod na. Sumakay siya sa elevator, pero pansin niyang nakasunod pa rin ang mga mata ng lalaki sa kanya. Ngumiti lamang ulit ito hanggang sa tuluyang sumara ang pinto ng elevator.